gusto ko din lumipat sa VA. May 2 years experience na ako sa BPO, sa retail. Di ko alam paano mag-start. Well, usually gagawa ka lang ng account. Gagawa ka ng account sa Upwork, sa Fiverr, sa LinkedIn. Gagawa ka ng portfolio of work. Pwede kang maghanap ng retail na customer service or retail na VA. One of the things na ina-advise ko sa mga friends ko, kasi hindi naman ako nagbebenta ng course. Nag-tutorial ako. Diba, call center training tips. May mga nagpapaturo sa akin mag-English. So, nagtuturo ako ng English skills. And part kasi ng English skills na tinuturo ko is writing activities. So, that's one of the fastest ways para mag-improve yung comm skills mo. Magsulat ka, you need to learn how to introduce yourself, ask questions, give instructions, and share stories. So, magsusulat ka about different things. Pwede kang mag-start ng blog or ng website, and then talk about things na pagmamay-ari mo. Kunyari, gagawa ka ng product review. So, for example, ito, relo ko, this is the Casio F91W. So, nabili ko siya, kung malala, 600, 700. Gustong-gusto ko tong relo na to kasi, so magsusulat ako about dito, 10 sentences, popost ko sa blog, product review. Tapos magsusulat ako about to tomato timer, nakuha ko lang to sa online shop for 100, 120 pesos yata. O baka nga 50 pesos lang to. So, ginagamit ko to pag kailangan mag-focus. Magsusulat ka about different things you own. Fixed gear bike ko sa likod. Si Freyren na plushie, yung backpack na gamit ko. So, all these different things. Magsulat ka about that. Tapos, so meron ka ng meron kang website, meron kang product reviews, meron kang content. So, pag meron ka ng website, magkakaroon ka rin ng social media. So, meron ka na yan, di ba? Meron kang tinatawag na online presence. So, medyo content creator ka na, in a way. Pero, you're not doing this to become a content creator na magiging sikat ka, magiging viral ka. Parang ito, yung ginagawa ko, yung call center training tips. Hindi ko naman to ginagawa para maging sikat ako eh. Ginagawa ko to para mag-build ng experience. Para, pag in-interview ako ng client, pag tinanong ako ni client, ano experience mo? Aside dun sa pagiging customer service rep mo, technical support rep mo, ano pa yung kaya mong gawin? Paano mo ako matutulungan as a VA? Pwede ko sabihin sa kanya na I started a website and did sa mga product reviews. So marunong akong mag-operate ng website, marunong akong mag-social media, marunong akong mag-email marketing, TikTok, and so on. And then meron akong proof. So pupunta sila sa website ko, makikita nila paano ako magsulat, paano ako mag-explain. Meron akong portfolio na may papakita. And that's kind of the reason kung bakit active to. So ang goal ko is hindi kayo pagkakitaan. Technically pinagkakakitaan ko. Pero ang sinisingil ko, hindi yung viewers ko. Hindi yung mga audience ko. Ang sinisingil ko, yung mga client na nag-hire sa akin. So, for example, yung client ko ngayon, digital marketing agency siya. So, naiintindihan ko yung social media marketing, social media management, digital marketing. Naiintindihan ko lahat yan dahil dun sa experience ko na meron akong website, meron akong social media pages, email marketing, video marketing. And it all started just writing product review, writing different stories, different advice, different instructions. Medyo long game to, itong ginawa ko. And I started this 2011. Tapos, naka-transfer ako kasi bumili ako ng computer. Kailangan mong computer kung mag-VVA ka. At least, 3 taong kong pinag-ipunan yung nakaunang laptop ko, which is a 2009 MacBook Pro na nabili ko ng 14K. Tapos yung sumunod doon is 2012 na MacBook Pro na nabili ko ng 45K. Yun yung paano ako ng VA.